Siya po si Nanay Presensasyon ng Calatagan, Batangas. Dinat na namin na ganito ang itsura ng kanilang bahay. Sira-sira na ang mga dingding at mga sasa. Ang kanyang hanap buhay ay pag-aalaga ng mga gulaman o guso sa dagat. Dito sila kumukuha ng kanilang pang-araw-araw na gastusin para masuportahan ang kanyang pamilya. Dahil sa kahirapan sa buhay, naisipan niya na minsan na mawala na lang upang makatakas sa problema at kahirapan na dinaranas sa araw-araw. Wala bang malas ang nagiging ano ko sa buhay ko. Pag minsan nga, iniisip ko, parang ayaw ko nang mabuhay. Hirap na ako eh. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Ano po yung tinatanim nyo? Gulaman. Gulaman dagat. Yung kinakain pala ito. Yung, ang tawag dito? Sa Bisaya, guso. Oo, tinatanim daw po nila ito. Yung binibenta na isang palengke, ano? Ito. Isang buwan bago ibenta to. Pag may tanim, isang buwan. Magkano po kinikita nyo dyan? Ang isang kilo nito, 60. 60 po? Magkano po kayo? Bali, pag naka-100, may 6,000 din ho. Isang buwan. Sa isang buwan, 6,000. Pagkakasya niyo po ba yung kinikita nyo dyan? Tulong-tulong na naman ho, may nakita sa lambat, mga bata. Kaya lang, kapos pa rin ho. Ilan po ba ang anak ninyo na Bali, ang aking anak na ano ko na lang, kasamang walang asawa, 4. Ito may asawa na to eh. Yung isa, 2 pa ang nag-aaral. Sa araw-araw po ganyan ang ginagawa ninyo? Itinatanim nyo yung gulaman dyan sa dagat? Bali yan, tanim namin yan. So ang ani po niyan pagka tapos ng isang buwan? Isang buwan, tanim ulit. Di ba tayo dito sa tabi para po hindi kayo nainitan dyan? Ilalagay ko nung ito dito. O sige po, ilagay ko po muna yan. Ayan ay gulaman po yun. O yung tinitinda yung puso. Po? Nandito na po tayo sa bahay ni Nanay Presentasyon na Bilarte. Okay. Ito pong bahay nyo, sarili nyo po ba ito? Ilang taon na po kayo dito sa bahay nyo? Bali, 20. Magto 25 years na. So sarili nyo na po ito? Ito sa bali sa biyanan ko, itong lupang tinitirikan namin. Sa biyanan nyo? Pero hindi naman po kayo pinapaalis? Hindi naman. Okay, so ang hanap buhay po yun ni Nanay Presentasyon ay yung paggugulaman sa dagat. So 12 years na kanyo? Hindi lang ho. Mahigit? Oo, na yun ang inyong kabuhayan, pangkabuhay nyo para sa inyong pamilya. Kamusta po ang kinikita sa paggugulaman? Mga ano din ho, kung sa ano ay nakakaraos din, kaya lang hindi ho talaga sapat. Hindi po sapat? Kayo lang po ba ang naghahanap buhay? Nakakaano din yung mga anak ko ng pag-ano, kaya lang ho, pag minsan walang huli sa dagat. Wala silang nahuli, kagaya kaagabi, walang huli. Kaya kailangan ho talaga magsikap ng ibang ano. Dito po sa bahay nyo, ilan pa po yung nasa sa poder nyo na kayo ang nagpapakain? Bali ho ka. Pati yung aking may asawa, dito rin sila nakatira. Pero sa inyo? Bali ho, ano lang ho. Bali 3. 3 lamang po? 3. Okay. Nay, bakit po ganito na yung itsura ng bahay nyo? Ito'y sira-sira na po. Na ano na ho yan ng kababagyo, hindi ko na ho maipagawa. Talagang wala ho talagang pagkikitaan ng ipagpapagawa. Kasi tinan nyo po, butas na yung kanilang sasa, pati dito sa mga pati gilid. Pati yan loob. O yun din naman po okay, pero yun dito, yun parang kusina niya, no? Dito, gagaya niya, nag-uulan po, dito tumutulo. Pagka naulan ho talaga, hindi pwede dito sa kusina. Kahit sa loob, kagabi nga ho, naulan eh. Natulo din sa hinihiga namin, naanuhan laang ng ano, para hindi makabasa. Okay. Kayo po ay balo na yun, Gaano po kahirap ang buhay niyo dito? Mahirap po. Dinanas ko po ang maglaba plancha sa farm. Bali, 4 na taon ako sa farm. Na 350 ang sahod. Hanggang alas 12 ng gabi. Mamlansya. Minsan inaabot ng ulan.
Kaya ganito na ho ako ngayon. Parang nagkaroon ako ng ano sa kanang aking dibdib. Kaya tumigil na ako ng nagbalik na ho uli ang ng gulaman. Dati ho nawala yung gulaman eh. Kaya nag-iba ho ako ng hanap buhay. Eh bali ngayon bali pa 2 taon ngayon na mayroon. Opo. Kaya nag-uumpisa ho uli kami magulaman. Sana naman ho, tuloy-tuloy ang ganda. Dahil pag minsan ho, yung gulaman ay nagkakasakit din. Nagkakasakit din po. Yan ho, pag tinamaan sa 3 araw ho, laglag agad. Lahat lang. So parang naku-COVID din ba sila? Hindi, joke lang po. Okay, so kayo po ay 60 years old na. Okay, at balo na ano? Bakit po paggugulaman yung naisipan yung hanap buhay napakainit po sa dagat? Naalwan ho ngayon, naaalwan ako ng trabaho dahil pag nasa tubig ho, hindi na rin ho ramdam ang init. Di ba makakapasma naman po yun? Hindi naman ho. Mas maano ho ang dagat kaysa sa sa Kati. Pag sa paupaho dyan sa paggagama sa Bukod po dun sa paggugulaman, may nakita ko dito sa inyo ng mga... Talaba. Yan, nakuha kami ng seaweeds. Ayan, mga seafoods. Ano po ito? Talaba. Talaba. Parang wala naman laman. Hindi, joke lang po. Ayan, mga talaba. Kamusta po pagkain niyo dito? Nakakaraos din, no? Pag minsan, hindi na nakakaranas ng ulam mga karne-karne. Puro na lang ho isda, laman dagat. At least po, nakakalibre na kayo doon. Naman ho. Nakakaranas po ba kayo dito na wala na kayong makain? Hindi naman po. Na pa rin, nakakatawid pa rin ho. Hindi nagagawa ng paraan. Okay. Utang, nangungutang. So, nabalitaan ko po na parang gusto nyong gawin ang gabi na araw para lamang Ganon ho talaga ang nagiging trabaho ko ngayon. Sa araw, nasa dagat. Pag sa gabi ho, at naman ako ng mga straw. Ano po yun yung pantali, yung ganito. Ito ang pantali namin sa gulaman eh. Ito, ganito. Yan, tinatay-tay ho yan ng ganyang kaliliit. Minsan, 1 bola. Ay, mahirap po magtay-tay ng straw. Pantali lang sa gulaman? Pantali ho yan sa gulaman. Aral na? Oo. Yung bunso ko, nag-aaral sa kayong aking si Brian. Bali, graduating na siya ngayong... High school po? High school? High school yung isa. Yung isa ho college. So, lahat kayo nagsusuporta doon? Bali, ang kanya ho ang iba ho sa scholar. Bali, scholar ho siya eh. Kaya hindi masyado siya. Ngayon, graduating lang ako dyan sa kanya. Natulong. Ano po yung pangarap niyo para sa mga anak niyo na makatapos ho sana. Ng magandang buhay na hindi nagdadanas ng hirap. Nakagaya ko. Napakahirap mo nang walang talagang kikita kayo kahit na sa pamamlansya, laba, plansya. Kaya ang hirap. Tumigil ako ng pamamlansya at minsan namlansya ako mula umaga hanggang gabi. Nabot naman ako ng ulan. Kaya nagpahinga na ako. Nataon naman nagkaroon nga uli ng nabuhay uli ang gulaman namin dito. Bali, 5 taon nung nawala ang gulaman eh. Pero kung hindi ho naman nawala siguro, ayos lang. Dahil pagka tinatamaan naman maganda ang kita. Okay. Saan po bang probinsya nyo na Bali, ako kay Calawag, Quezon. Calawag, Quezon? Okay, Mabini. May mga kapatid pa ba kayo? Ang kapatid ko ay isa nasa Mindoro. Saan po sa Mindoro? Oriental, sa Baco. Okay. Bali, ang 4 nasa Laguna. Nakauwi na ba kayo ng Calawag? Mula nang namatay ang aming ina, hindi na ako makauwi. Bakit hindi po kayo umuwi? Ay, wala na akong uuwian doon eh. Nandito na mga kapatid ko sa Laguna. Patay ng ama't ina ko. Nakauwi ba kayo nung namatay ang magulang nyo? Oo naman. Kami ang nagpagamot ko nun eh. Pero alam po ba ng mga kapatid nyo na ganito ang buhay nyo dito? Nakakarating ho sila dito. Pag minsan natutulungan nila ako pag maluwan. Ngayon pareho kami hirap at pandemic. Gaano po katatag sa buhay si nanay?
lamang. Siyempre, sabayan dapat ng tamang diet at exercise. Tara, papawis. Gaano po katatag sa buhay si nanay? Ay, kung sa tatagoy matatag. Ay, kung mahina ho ang loob ko, matagal na ho akong bumigay sa hirap ng katawan at ano. Ay, gaya ho nito, pag ganito mga anak ko nandito, minsan ako pa nagawa pagdating ko sa hapon. Para bang malas ang nagiging ano ko sa buhay ko. Pag minsan nga, iniisip ko, parang ayaw ko nang mabuhay. Kung naisip na gano'n. Hirap na ho ako eh. Kaya pag naiisip ko naman ang mga anak na may iwan ko, wala rin. Hindi pa nila kayang tumayo sa sarili nilang paa. So 60 years old na kayo, tapos yung mga anak nyo, hindi nyo pa ba sila naasahan? Naasahan din ho, pero hindi talaga sa ano talaga totally na susuportahan ako. Sa akin pa rin ho sila naasa. Dahil sa dagat ang kanilang harap ay maganda ang kita yan. Gaya ngayon, nagugulaman sila siguro. Matutulungan nila ako ngayon. Hindi ako marunong mamangka. Aalis ako dito ng alas 6 ng umaga. Nakakarating ako sa akin pupuntang taniman alas 9. Sa pauli-uli na lang ang bangka. Kaya natuto naman ako mamangka. Pati yung tinatamnan ko, ako nagagawa. Akin lahat. Pati pangunguha ng tulos, ang kaliliitan ng mga bata. Ngayon naman, hindi na ako nangunguha ng tulos, sila na. Okay po, ayan. Kayo ba na ngayon, ay may stock kayo na bigas o meron kayong pagkain dito? Sa ngayon, may kaunti pa po yung kinuha ko sa tindahan. Inutang mo lang po yun? Oo, kala 25 kilos yung kinuha ko. So, babayaran nyo po yun kapag nakaano ho ako, babayaran ko. Sige po. 14 days lang ho yun eh. Sige, Nay. Meron akong ibibigay sa inyong tulong. Pagpasensyahan nyo na lamang po itong makakayanan ko, ha? Ito po. Salamat nga at ako ang naisip ni Dayo. Ito po. Ito 2,000, ha? Salamat ng maraming sa inyong lahat. May kuryente ba kayo dito, Nay? Mayroon. Okay, sige po. Ayan, sana po yung makatulong. Pasensya na malaking po kayo, katulungan mo ito. Talagang, sa ngayon ho, talagang wala akong hawak na pera. Wala po kayong kahit 5, wala kayong hawak na pera? Wala ako sa lang kinita gabi. May binili na ng iniulam kanina, mga gamit sa bahay. Pagkikita ka ho ng 500 araw, kulang. 500, kulang na kulang. Okay, sige po. Salamat po, Nay, ha? At pinatuloy nyo kami dito sa bahay nyo. Ayan, maraming salamat po mga kababayan. Siya po si Nanay Presentacion Velarde ng Calatagan, Batangas. Marami pong salamat. Salamat din ho sa inyong lahat. Salamat, Dayo.